guys, welcome back for another free time vlog. So for today's video, it's about learn YouTube. At ang pinaka-topic natin ngayon is batch recording. Pag sinabi mong batch recording, nagre-record ka or nag-film ka or nag-vlog ka ng multiple times in just one day. So yep, ginagawa ko yun. Dati pa, para sulit. Parati ko sinasabi para sulit. Sayang yung araw. So batch recording, let's see. So, paano nga ba ang gagawin natin kapag gusto natin mag-batch recording? So, ito yan. Ayan, so, ang dami. So, ano ba makukuha natin pag nag-batch recording tayo? Unang-una dyan is tipid yung oras mo. Pagka yung sa isang araw mo, yung isang araw na bakasyon mo, na-record mo na yung buong pwedeng 2 weeks or pwedeng 1 month na vlog mo. Tapos doon, pangalawa, pwede mong schedule yung mga vlogs mo, di ba? Yung mga i-upload, yung mga schedule by title. Pwede nyo rin gamitin yun na ipapakita nyo. Parang scheduling time frame ng mga ipapalabas mo in advance. Kunyari, June 12. Ito yung title ng vlog ko. Tapos nang susunod na schedule, June ganyan, ito yung title ng vlog ko. Yung part na yun, pwede mong i-display. Pwede nyo i-flash ang mga pages nyo kung may group, may pages man kayo, or pwede nyo isama sa video nyo. Parang commercial siya. Di ba ginagawa nila yun sa TV? Pinapakita nila kung ano yung susunod na palabas. Yan, pwede nyo gawin yun. So, parang TV na talaga yung channel na yung pag-ginawa. Yun. So, let's start. Unang-unang gagawin nyo sa batch recording is syempre, i-define nyo kung ano yung mga i-record nyo. So, for example, ako ang ginagawa ko, nagre-research na ako ng mga titles ko, mga topics na i-discuss ko, or kung ano man gagawin ko. Tapos, ililist ko sila. So, kunyari, una, YouTube Learn. Pangalawa, YT Moots. Tapos, nandun yung topic. YouTube Learn, nandun yung topic. Tapos, pang-apat, kakain ako. Ganon. Tapos, i-record ko. Kunwari, nagluto ako ng steak. Nag-prepare ako ng steak. Ganon. Tapos, yung fourth video, pwedeng kumain ako sa labas, sa restaurant, o kaya nagluto ako. Yun. So, yung apat na yon, upload ko na yon for 2 weeks. Kasi, twice in 1 week lang ako nag-upload, which is Monday and Friday. Tama? Monday and Friday ako nag-upload sa dalawa every week. So, yung apat na yon, 2 weeks ko na. So, ganun siya productive. So, yun yung unang-una, i-outline nyo muna yung mga topics nyo. Make sure na yung mga topics na yun, naka-prepare. Yun. So, i-ready nyo muna lahat ng mga gagamitin nyo, yung mga materials nyo, mga kesyo, ganyan. Unang-una yung mga topics, di ba? Second, yung ipiprepare dyan is yung technicalities nyo. Unang-una yung pang-record nyo. Make sure na yung pang-record nyo, kung camera man yan or cellphone man yan, make sure na merong memory. Okay? Bukod doon, kailangan gumagana. Kailangan na-test nyo na. Pangalawa dyan is yung kung gumagamit kayo ng mic, kailangan naka-prepare na yung mic nyo. Full charge. Kaya ako, tina-charge ko yan. Pagkatapos ng video ko, charge kagad para pag gagamitin ko na, gamit na lang. Diba? Tapos third, kung meron kayong lighting, tulad ko, meron akong studio light. Yan ang ginagamit ko. Kung meron kayong ring light, diba? I-prepare nyo, kailangan nakagana yan. Tapos pang-apat is yung spot kung saan kayo magre-record. Yung venue nyo, yung ayusin nyo yan. Parang ako, dito parati sa kwarto ko, diba? Parati dito sa may bandang bintana, diba? O kaya, dun sa kusina namin, dun sa may table. Diba? Parang gano'n. So, i-prepare nyo na yung mga yan. Ano pa? Pagkatapos yung i-prepare yan, ano pa ba? So, syempre, pagkatapos yung mag-upload, ay pagkatapos yung mag-record, ang next na gagawin nyo dyan is schedule nyo na yung mga na-record nyo kung kailan nyo siya i-edit. Ako kasi, ang ginagawa ko dyan, nag-record ako ng marami sa isang araw, tapos sinisave ko lang siya sa phone ko kasi sa phone ako nag-edit eh. Tapos, kapag 1 day or 2 days bago yung day ng pag-upload ko, ine-edit ko na yan, nag-edit na ako. Tapos pag na-edit ko na, pwede ko nang schedule for upload, for display sa YouTube. Meron kasi scheduling din kung kailan siya pwede mag-post eh. So, yun. Ganun ang ginagawa ko.
Yun, dagdag pala dun sa mga pipi-prepare nyo, syempre kung meron kayong outfit, kasi yung iba nag-outfit, di ba, social sila. Ako hindi, daily lang, kung ano lang yung suot ko, yun lang. So, tulad ko, ayan, pang-araw-araw lang ako, yun lang ang ano, preparation ko. So, anong advantage ng pag-batch recording? Ayun nga, nasa schedule nyo, tapos yung productivity nyo napakataas, nandun kayo sa zone ng productivity, wherein gawa kayo ng gawa, which is a good thing, di ba? Yung araw nyo yun, napaka-productive kapag nag-batch recording kayo. Tapos ano pa, hindi na kayo, nagkakaroon kayo lalo ng free time, di ba? Kapag nag-batch recording kayo, yung ibang araw nyo, pwede nang pahinga yun, di ba? Hindi na kayo mag-aalala pa, hindi na kayo magkaka-anxiety o mas-stress iisipin kung anong content nyo, kasi meron ka na, naka-prepare na, di ba? Yung iisipin mo na lang, syempre, yung susunod na batch naman na i-record mo, which is napakaraming oras, napakaraming araw, di ba? Para kayo yung makapag-isip, makapag-prepare at makapag-ready ng new uploads nyo. Ako kaya consistent ako sa pag-upload kasi ganun ang ginagawa ko. Parating naka-prepare. Actually, yung topic ko, maramihan na yan. Sa tulong ng aking secretary, which is AI, sa tulong ng aking secretary or ng assistant ko, nakakapag-produce ako ng maraming topics. Sobrang dami, nakalist, sunod-sunod, iba-iba, tapos pumipili na lang ako. Pero hindi, kung minsan sinusundan ko kung ano yung pagkasunod-sunod na binibigay ng assistant sa akin. Tapos, bukod doon, pag nabigay na yung topic, ang next step ko is i-research ko naman na kung anong content nun, babasahin ko, intindihin ko, para alam ko kung anong i-discuss ko, alam ko kung anong sasabihin ko sa vlog. Pag na-prepare na yon, yun na, pasok na tayo sa batch recording, prepare your materials, and then start recording, start talking, tipong ganon. Tapos sunod-sunod, pag natapos yung isang topic, stop and then record again, another topic na naman ang i-discuss natin. Yun, tuloy-tuloy, nasa makaapat ako dun sa isang araw. Kaya try nyo, hindi ko alam kung hanggang ilan yung kaya nyo. Kung kaya nyo ng 7 a day, why not, di ba? Napaka-productive yun. Ako kasi hindi, napapagod ako kagad. Hanggang 4 lang talaga. Ano pa? Wala na akong maisip na sasabihin, guys. Ano pa ba? Tingin tayo dito. Ayun, dito sa assistant ko, ang sabi niya, iba-iba kasing way yan. Yung sa akin, ganun ang way ko, di ba? Yung one record, isang film, isang vlog ng buo, tapos next vlog na naman, next topic na naman sa isang buo. Parang sunod-sunod na ganun. Yung advice sa akin ng assistant ko is gawin muna lahat ng intro. So, intro sa topic 1, intro sa topic 2, intro sa topic 3, intro sa topic 4, gano'n. Tapos, body naman or content na susunod. Body 1, body 2, 3, 4. Parang gano'n ang ina-advise niya. Pero sa akin hindi. By one topic, full discussion na. Tapos 2 topic, full discussion, 3 topic, full discussion. Kasama yung mga intro. Mas madali kasi sa akin yun. Medyo mahirap kasi sa editing yun, yung putol-putol ka na, imbis na yung isang buong ganyan, kesa naman sa pagdudugtungin mo lang, di ba? Ganun yung advice kasi ng assistant. Pero ako ang ginagawa ko, isang buong film, tapos pag-edit ko, cut lang. Cut, tinatanggal ko yung mga necessary na hindi kailangan makita o hindi naman nakakadagdag sa video. So, ganun ang ginagawa ko. Pero kayo, nasa sa inyo yan. Kanya-kanya tayo ng strategy syempre. At ano lang to, discussion lang kung paano yung batch recording, kung paano siya gumagana, anong advantage niya, di ba? Yun, so ibig sabihin, kung nagba-batch recording ako every now and then, 2 araw lang ako sa isang buwan, di ba? Worth it. 2 araw lang ako nagtrabaho sa isang buwan, tapos kumpleto na yung isang buwan na for upload ko. Diba napaka-productive nun, tapos napaka-advantage kasi yung free time mas marami, diba? Ganun po ang reason kung bakit na-produce ang ating vlog na free time. Kaya free time ang tinawag ko kasi dumami yung free time ko, mas malalo ako nakakapag-spend ng free time. Ano pa ang pwede natin sabihin? Hindi masyadong maganda tong research result ng assistant ko ngayon. Ayun, so ang sabi niya dito, sa una daw, kung gagawin yung batch recording, since bago pa lang kayo, since first time yung gagawin, may chance na hindi siya ganun ka-effective. Kasi malilito pa kayo, hindi nyo alam kung anong unahin nyo, diba? That's the reason din naman kaya binag ko to, para malaman nyo kung anong dapat yung sundan. At least may idea kayo, diba? Pero ayun, sa una, may chance, pwedeng hindi kayo maging
kumbaga nalilito kayo, parang ganun kung anong unahin nyo, kung anong gagawin nyo, kung ganun. So, pero meron din naman sa sobrang organized nila na tao, kaya nilang panindigan yung batch recording sa unang-una pa lang. Perfect na perfect yung pagka-batch recording nila. Diba? So, yun. Kung sakasakali man nagkamali kayo sa una, okay lang yun. Kasi doon kayo natututo. Sa susunod, alam nila kung gagawin nyo. Meron ka ng sariling outline kung anong gagawin mo, diba? So, ganun lang naman yun. So, yun. So, on advice niya dito, yung iba kasi na gumagamit pa ng script, diba? Gumagawa sila ng script. Ako kasi hindi, impromptu ako. Kung yung tipong re-record ko, tuloy-tuloy na yung discussion. Actually, hindi tuloy-tuloy. Yung iba dyan, silent lang, tapos by topic lang. Isang topic na ganito, tapos mag-iisip. Mag-blanco na naman, iisip pa naman ako ng topic na sasabihin ko. Ganun ang ginagawa ko, guys. Hindi nyo naman makikita yun kasi nasa editing naman yun. Pag sa edit nun, kinakat ko lang yung mga silent na oras. Tapos, sa makikita nyo, dugtong-dugtong yung mga record ko, di ba? So, ganun siya. Kaya ganun yung ganun yung outline ko, ganun yung steps ko. Kasi, yun ang effective sa akin. Yun ang unang nakagawian ko. Nung una akong nag-batch recording, ganun na talaga yung ginagawa ko. So, isa siguro ako sa mga taong, unang try pa lang batch recording, naka sunod-sunod na yung mga ginagawa ko. So, pwedeng humaba yung video nyo pag re-record nyo, di ba? Pero makikita nyo walang laman yung iba. Okay lang yun kasi madadala naman natin sa editing yun, di ba? Kaya naman natin cut yun, tanggalin, tapos pagdugtong-dugtong yung mga So, okay lang yun kung masyadong mahaba yung recording mo. Medyo alanganin pag maikli, di ba? Kaya kailangan nakahilera na yung mga sasabihin nyo, yung mga magkasunod-sunod ng topic nyo, gano'n. Kasi malaking tulong yun sa inyo. Or gaya ng advice ng assistant, gawa kayo ng script nyo sa likod ng camera para meron kayong binabasa para sunod-sunod, di ba? Para organize yung dating. O kaya naman, kung may extra kayong pera, pwedeng iPad, gamitin nyo iPad dyan. Or pwedeng isulat nyo na lang sa Manila Paper or sa band paper lang. Diyan sa harap sa likod ng camera, tapos binabasa nyo na lang. Yung sa TV guys, ganun ang ginagawa. Okay, yung mga talk show, meron silang mga assistant sa harap or sa likod ng camera, tapos nakaganon. Tapos, pagkatapos na lang matapos yung topic, titingin lang sila ng ganyan, alam na nila. Tapos sabihin, ganun tuloy-tuloy yung topic nila. So, ganun yung ginagawa nila sa TV. Ngayon, kung medyo meron kayong gadget, pwede rin yung iPad or tablet, diba? Ito nyo yan. Ako, ginagamit ko cellphone ito, iPhone. Nandito yung mga topics. Ayun guys, so hanggang dito na lang. Hopefully may natutunan kayo dun sa bagong Learn YouTube natin. Sana masundan nyo na maigi. Yung magbabatch recording man kayo, sana makatulong tong video na to. And hopefully, panoorin nyo pa yung ibang Learn YouTube ko kung kayo may balak na maging content creator. Applicable naman to hindi lang sa YouTube, pwede rin sa TikTok or sa Facebook, diba? So, pwede nyo i-follow itong mga to. Yun, hanggang dito lang guys. Thank you so much for watching. Bye!